Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:58. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tukang liwat marahin na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Dua arestado sa nangyaring gun bust operation dagdi sa laog kan na siyudad kan na Naga. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Nagapaabot nin dakulang pag-umawa ang lokal na gobyerno kan banwaan kan Bao Camarines sa mga parakawat kani sa pagiging overall champion sa ginibong district meet dumanda sa Rinconada area. Maabot sa 145 mga estudyante sa Kabikulan naka-enroll na para sa nagdadangadang na eskwelahan 2025-2026. Congressman Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur nagtutubod-lugod na fake news capital ang probinsya kan Camarines Sur ninuli kan mga fake news na pinagpapaluwas ni Kabalang asin ni Boy Sunog. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at tiyan pagkatapos nin pagirumdo. Madya na mag-ugma sa M Plaza, mahiwas ang lugar, mafresko, magayon ang serbisyo, dakula pagpipilian ng mga restaurants sigdi. Ang kakanon, masiram. Dakula ang parking space, may tugtugan, may bailihan, malinig, may recreation area pa. Welcome ang bilog na pamilya. M Plaza, Makuka sa Diversion Road. Ini ang entertainment center ka Nagangunyan. Hali Tato Mendoza, madya na. Iibaan sa imong mga barkada sa M Plaza. Mga tukang liwat marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kan mga barata sa lado lokal, maabot sa 145,000 na estudyante sa Kabikulan enroll na para sa school year 2025-2026 o minabot na sa gabos na bilang na 145,595 ang mga estudyanteng nakapagpa-enroll sa Bicol Parangunyan na school year 2025-2026 matapos ang ginibong early registration. Ang datos kan Departamento kan Edukasyon DepEd Bicol kan nakalis na Lunes, Pebrero 3 sa presente iguanin 32,837 mga estudyante sa lado kan kindergarten ang enroll na asin 51,307 sa grade 1, 32,913 sa grade 7, asin 28,538 sa grade 11 nakapagsumiti na sa Departamento kan Edukasyon Bicol and 3,577 o 89.14% kan pampublikong eskwelahan sa elementarya, sekundarya sa saindang mga record. Mantang pinaglalauman kan Departamento kan Edukasyon sa Bicol na abuton sa 550,827 ang enrollees sa lado kan kindergarten asin grade 1, grade 7 asin 11. Ngunya napapaabuto na school year 2025-2026 naabot naman ang 100% kan partisipasyon sa early registration kan mga school division offices kan Iriga City, Legazpi City, Ligao City, Masbate City, Albay,
Masbate, Camarines Norte, asinman ang probinsya kanda o anda Sorsogon City. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Arestado kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP anda duwa nga persona sa pinagagibo na ganbas sa operation na digdi sa laog kan na siyudad kan na Naga. Kabali sa naaresto, iyo ang sarong 17 anyos na menor de edad sa pagbinta kan badil sa mga operatiba kan na PNP. Digdi sa laog kan Naga, nangyari ang gun bust operation sa sunado sa Perpetual Street, Barangay San Felipe, Naga City, Kasubangi. Ang duwa nabakalanin sarong kalibre 38 nga revolver. Sagkod na nga ini nagkakantidad na 3,500 pesos. Mantang nakuha sa inda ang 30 pidasong mga bala sa parte mismo kan ginibo nga gun bust operation. Ta iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Taro na naman ang dakop sa bypass operation sa Barangay Piña, Francia, Naga City. Jonathan Buyet Paderes sa detalye. Dakop sa bypass operation ang 24 anyos na lalaking nagsasabing pinsa niya Chikli yan sa Zona City, Sagrada Familia sa Barangay Piña, Francia. Silun kay Police Captain Hill Guban and Station Commander kan Police Station 3 na may mga naresibid na sindang report na si John Lee ang nagpapabakal ng shabu sa bitang lugar. Kaya senda ining tigsubaybayan. Asin ka nakaaging adaw alas 11 ng pagkabang ginakabakal ng shabu ang pulis na pamalong adik kan tilad 500 pesos. Ang suspect na si John Lee na inaman nagamit ang kabatiran sa kungfu kan init baraliatan kan iba pang pulis na yaon man sa sinambit ng lugar. Para sa BBS News, Buyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Apang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinaabutan ng congratulation kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Baaw, Camarines Sur and mga atleta na nagigikan mismo sa Banwaan kan Baaw na nagpartisipar sa ginibong district meet. Yan matapos na magkampiyon overall ana sinambit ng Banwaan sa pagkakaigwa kada DepEd Baaw kan overall championship ipinagmalaki kana alkalde kan na Banwaan kan na Baaw, Camarines Sur ang tibay dedikasyon asin pagtatarabaganda ang kada saro ana nagdul nin importansya nga kontribusyon tanganing makamtanda ang trayumpo kani. Sinda ana padagos na nagatatao nin pag-umaw sa mga atleta asin mana sa mga oras kabali naman ang paglalapigot kan mga ni na makakuha ni na mga medalya. Bako lang subuot ang gana ni na medalya ana pinagbibisto kundi pati naman na ana mga angat asin inaatubag sa pagdul kan na sa indabismong tibay para man na makapagduhol ni na onra sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Katakod kani si siguradon kan LGU ana kada saro sa sainda gikan sa mga atleta sa gudnang sa mga coaches asin staff ana pinagbibisto kabali naman ana pagbisto kan sa mga trayumpo ana pagdalapigot sa lado kan kontribusyon anda daisubot malilingawan kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Katakod kani piga paabutan manin pasasalamat kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Baaw anda mga DepEd official ninhuli man kana kooperasyon na ipinagtao kani sa parte mismo kan mga parakawat nagikan sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal.
Pinagkumpirmar kan liderato kan Philippine National Police o PNP duman sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur ang sarong vehicular accident sa parte kan Barangay GRS kung saan nagadaan na ang duwang estudyante kan budalan kan truck an sa indang nalulunada na motorsiklo. Ang duwang estudyante na nag-iedad 17 o 19 anyos asin 16 anyos gikan pa sa nasa sa indang eskwelahan papuli na kuta na sa indang arong kan banggaan kan truck na sa indang nalulunadan na motorsiklo. Asin ini pinagmamaniho kan sarong aka Ernesto kan Pangasinan ang truck nag-overtake sa sarong kotse asin na kinakan ang linya kan motorsiklo sa kasinalpuk kung sa ina digdi nakaladkad pa ang motor pati naman ang 16 anyos na estudyanteng babae dagos ng buminudal sa pustikan Kasuriko sa sobrang kaskas kanasambit ng dalagan ng truck. O yan parte kan mga payag ni Police Major Ryan Bagasala kanda Banwaan kan Ragay Camarines Sur. So, base po sa investigation, itong truck, na kung saan po minamaniho po kayo ni Aka Ernesto, kanini po nag-encroach naman po sa kabilang linya na kung saan po ini pong duwang estudyante yaon po duman na habang po papahali po sindang GRS, halis sa eskwelahan, pabalik na po sa residensya ninda, na kung saan po ini po sinalubong contract na nag-overtake man po sa nasa igwa pong ilpe nag-overtake na kotse. Kaya po nakaunya po so linya po kay itong nakamotor. And ito po nabanggaan niya and nakaladkad niya po itong motor including po itong babae. Kaya na buminangga pa po ito sa Pustipukan Kasuriko itong truck. Artiyan kan mga pahayag ni Police Major Ryan Bagasala ang Chief of Police kan Ragay Municipal Police Station. Kababaihan, kaakian, PWDs asin iba pa mga sektor, beneficiaryo kan flower arrangement, workshop kan LGU Iriga City. Darrell Banya sa detalye. Nagsairarom ang 55 beneficiaryo gikan sa laing sektor sa syudad kan Iriga na o ini sa sarong one-day skills training dapit ini sa flower arrangement na ginibo diyan sa barangay Santa Cruz sa syudad kan Iriga. Kadaklan sa mga beneficiaryo gikan sa sektor kan kababayan, mga hobenes asin man itong mga hoben pang mga ina na piling man mga OFWs asin sa ilang mga pamilya asin kabali digdian mga persons with disabilities asin mga local government employees. Ang inisyatibong ini pinanginutan kan Public Employment Service Office kana LGU Iriga City tangarig na makapagtao in skills training asin career opportunities sa mga irrigation. Ipighiras man kan sa rong florist and sa iyang karaman dapit sa flower arrangement tangarig na makatabang sa mga nagpartisipar na maiangat ang sa indang mga hanap buhay. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal sa investigasyon kan pulisya duman sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur, nagluluwas na an may sala iyo mismo an driver kan truck, nakaskas ang dalagan asin digdig kinakan an linya kan motorsiklo huli man kan pag-overtake sa sarong kotse. Si Major Bagasala ipinagpahayag na alas 5 na pagkahapon nangyari ang insidente. Alagad na i-report sa sindang hipatura ang insidente alas 6 na nin pagkabanggi. Ang driver pinunduman kuta ng truck. Alagad ini nagdulag asin nagsuko duman sa Delgaliego, Camarines Sur. Ang rason para da siya o para da sa iyang seguridad. Sa rason na baka da siya kuyugon kan mga residentes na nakailing kan insidente. O yan parte kan mga pahayag ni Major Ryan Bagasala kanda Ragay Municipal Police Station. So, based po sa investigation, so ang kwan po is, ang may fault po itong truck
Takong saan po is kinuan niya po sa linya po kay itong mga estudyante na nakamotor. Nag-overtake po ini. Mga sa insidente po is mga more or mga kwan po mga 5 but reported po ini sa MOYA mga kwan na po mga 6 na po. Hindi rin po po medyo harayo pa po ini sa Epson yun nangyari. Ang driver po sir, ang ginibo po is nakapinundo niya man po so truck na ang dinadrive niya and si driver po so siguro po inisip niya man sa safety niya so ini po nag-surrender po sa Del Gallego ini pong sunod na municipality po di Saragal. Mientras tanto, sa dagdag kan tsuper sa investigasyon kan PNP, angkot si kaya subuot na nasusundan kan sa iyang truck na pinagmamaniho ana nag-iwas sa luwaka kaya nag-overtake ini sa kotse asin na binanggaan ang duwang mga estudyante na nakamotor o nakalunad sa motor kung sain pariyong nagadaan ang duwang estudyante. Uya pa si Major Ryan Bagasala. So sabi niya po sir, base po sa statement niya na may nasa inutan niya kaya daang kotse na garo po nag-iwas sa lubak, ano po, and siya man po is, ang intention niya is mag-overtake naman po duman sa kotse. Kaya po nga na masyado siyang nakuha niya sulin niya digdi sa sulin niya kan mga nakamotor. Entras tanto ang suspetsado sinangatan naman ng kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property sa paagi kan inquest proceeding sa opisina kan Provincial Prosecution Office. Kasubanggi, nagkaulay naman ang tsuper asin man ang pamilya kan biktima asin ang sabi kan tsuper pigalat na sa naman kani an sa iyang bus kan sa indang kumpanya. Uya pa si Major Ryan Bagasala, ang Chief of Police kan Ragay PNP. Ang suspect po is taga Pangasinan po. Santa Barbara, Pangasinan. Yes po sir, elementary period po ito considering na nakakommit po siya ng reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property. Yes po sir. Initially sir, Kasubanggi, may kwan na po, nagkauli naman si driver and si pamilya and accordingly po sa duman sa driver, so hinalat niya po itong kwan niya po, itong bus niya kan sa company. Arti pa yan kan mga payag ni Police Major Ryan Bagasala, ang Chief of Police kan Ragay MPS. Soltero nga basang na sanang nagkuanan motorsiklo duman sa Del Gallego, Camarines Sur, dakop kan mga autoridad. Mike Gravito sa detalye. Daina nakadulag pa sa kamot kan mga autoridad ang sarong 30 anyos na soltero na basang nasanang ng tabag subuot tidak motorsiklo matapos na siya naabangan kan mga autoridad sa border control point dyan sa Banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur. Sa report gikan sa Del Gallego PNP, sarong negosyante na pinagbistong si Armel Espayos na sa tamang edad residente kan Paang Bundok, Poblasyon Plaridel, Quezon Province, nagpaabot nin sumbong sa Del Gallego Municipal Police Station kay bahan ang pinsan kaini na si Leonardo Hermoso, 48 anyos, sarong electronic technician residente kan Barangay Kumadugkadog, Del Gallego, Camarines Sur. Basado sa report kan biktima, pasado 1:40 nin hapon kasudma, mantang sinda ang nasa Barangay Kumadugkadog, Del Gallego, Camarines Sur, ka nakatemporaryong nakaparada ang sa iyang NMAX na motorsiklo. Sa atubangan kan sa indag tindahan ang nasa mit ng motorsiklo ang basang nasa nasubuot na pinaglalay o pinagdara kan sarong Gino Nacion, 30 anyos, sarong laborer residente kan Barangay Nagkalit, Del Gallego, Camarines Sur. Matapos na maresibi ang sumbong kan biktima ang mga kabuhan kang Del Gallego Municipal Police Station asin man Camarines Sur First Provincial Mobile Force Company aga tulos na nagkondusir ning hot pursuit operation asin na flag down ang sarong motorsiklo dumana sa border control point kan Del Gallego, Camarines Sur. Ang nasambit na soltero na nagdara kan motorsiklo ano niya nagahapiap na nin malipot na rehas sa Del Gallego PNP asin nakatalaan ining sangsangunin kasong carnapping. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. PNR naghagad abiso ulita harahalawig na daipa makakabalik ang biyay kan tren sa Bicol. Boss o kay Isminda sa detalye.
naghagad ni dispensaan na PNR ini matapos na sa sainda nga ginibong ebalwasyon mahahaloy-haloy o aban-aban bago liwat makabalik an na biyahe. Ini katakod sabot kan na total rehabilitation kan na release nin tren ning hulita isinasabay na an rehabilitation kay ni an haling Kalamba Pasiring Bicol. Alakad sa nasabitan ng abiso, apektado subot kay ni ang mga commuters na nag-uukupar ka na tren igdi sa kaprobinsya nin Camarines Sur partikular ang biyaheng Ligas Pinaga Naga to si Pokot na ini mahahaloy ang subot makabalik base naman sa impormasyon ngunya na amay na pagkaga. Dagdag na bareta sa lado Lucalos Cadasmenda, Basta Bareta Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal ang Capuerti Potable Water and napapakinabangan ng unyan sa intirong probinsya kan Camarines Sur. Ini ang inot-inoting potable water on wheels sa intirong Pilipinas na pinagbakal kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Solamente ang Camarines Sur na igwa kani sa Pilipinas. Ang tubig kani ang gikan mismo sa Doros and humidity atmospheric kan Doros pigihigop pinig pipilter asin ginigibong tubig o potable water na isinusupply sa mga residentes. Tanganing igwanin mainom na tubig ninhuli ta click and serbisyo kaya digdi nagbakal pa ni na 8 o 10 pang mga nasambit ng ikipay o water on wheels si Gobernador Luigi Villapuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Iyan tanganing madaranin supply nin tubig ang mga residentes na mayo nin nakukuanan nin malinig na inumo na tubig aral daw. Uyan parte kan mga pahayag ni Congressman El Rey Villapuerte kan 2nd District Camarines Sur, kandidato para gobernador. Well, salamat na binanggit mo yan. Ito lang yung bago yan, first in the country. Alam mo ba kung saan galing ang tubig dyan? Galing sa hangin. Yung humidity, yung atmospheric air, yung hangin, inihigop niyan, ginagawang potable water filter. Click na click, nagbakal muna kami ng saro, tapos nagbakal na si Gov. Luigi ng 8 pa o 10 pa. Araw-araw maglilibot yan doon sa barangay. At hindi lang potable water, masiram na tubig. So, first of its kind yan, habang yan ang Capuerti potable water ngunyan. Po ang mga mayors natin dyan sa Rinconada, Kapitan, ipapadala natin. At good news, nag-umpisa lang po tayo sa isa click sa tao, masiram na. Nagbakal si Gov. Luigi, 8 to 10 na araw kayan. So, yan, araw-araw lilibot yan. Isipin mo, kung 10 barangays every day, sige-sige po yan. Magandang talagang balita. Si Congressman El Rey Villapuerte kan Camarines Sur nagbabalik bilang gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Paabot man sa 450 mga Starlink anda pinagabakal ni Gobernador Luigi Villapuerte para mada sa mga upland area sa intirong probinsya kan Camarines Sur para magkaigwanin mas marikas na internet. Igwanan Starlink anda magagamit kanda mga estudyante, mga maestra, mga barangay official asin man mga residentes. Sobra na sa 200 na mga eskwelahan sa laog kan Camarines Sur ang igwana nin na ibugtak nin libreng internet sa mga barangayol asin man sa may merkado publiko urog na sa Iriga. Ini parte kan mga makabagong proyekto na pinaghahatod asin na naginibungunyan kan mga Villapuerte. Nagatutubod kaya ang pamilya Villapuerte sa panginginot ni Congressman El Rey Villapuerte na bako lang tinampo ang infrastructure kay puan man ang digital infrastructure, libreng internet, libreng tubig, libreng bulong, libreng check-up asin libreng pag-aadal, andarakan serbisyong Capuerti na mayo kayan ang sa indang mga kalaban sa batalya kan politika urog na si Bong Rodriguez na maski ngani plataporma di gobyerno mayong maisabi sa publiko. Uyan parte kan mga pahayag ni Congressman El Rey Villapuerte kan Camarines Sur. Isa
pang magandang balita, nagbakal na si Gov. Luigi ng mahigit 450 na Starlink ganyan sa mga upland coast ng buong probinsya. So internet, mabilis na internet, may Starlink na. Tapos mahigit 200 na rin ng mga Camarines Sur na may libreng internet, pig post na kung saan. So may schools na, mga barangay hall public market. Ang alam ko sa Iriga, Iguana rin. So hindi lang schools, hindi lang barangay hall, mga residente po. Dahil kami tubod, hindi lang tinampo ang kaipuan na infrastruktura, kaipuan digital infrastructure, libreng internet, libreng tubig, libreng bulong, libreng check-up, libreng pag-adal. Yan ang serbisyong Kaferte na dadagdagan, papakusugon kan Pamilya Villaferte at mga grupo ng Timon Kamsur. Ardian kan mga pahayag kan nababalik na gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur, Congressman Elre Villapuerte. Kaputi kanan pahayag kan mga kalaban kan politika kan mga Villapuerte sa pagsabi na ang medical mission na naginigibo kan Pamilya Villapuerte nangyayari sana pag minaabot ang eleksyon. Sigun kay Congressman Elre Villapuerte, kung maimbinto asin mataramnin kaputikan kutanaan sa indang mga kalaban sa politika, dapat itong arani sa katotohanan. Ninulitaan medical mission kan mga Villapuerte ining sarong tauna na programa na araal daw minahatod nin serbisyo sa salud sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Arog kan libreng check-up, libreng ultrasound, mammogram, libreng x-ray, libreng konsultasyon sa mata, libreng salming asin libreng bulong patin vitamina, asin libreng maintenance medicine para sa mga senior citizen asin dakol pang iba. Kaya kanda panahon kan COVID, mayo man nga ni si ripan anda mga kalaban ninda sa politika, solamente anda Pamilya Villapuerte asin ang serbisyong kaporte iyo ang katabang-tabang kan DOH sa pagatud kana mga tabang sa mga biktima kan panahon kan COVID. Uyan parte kan mga pahayag na yan ni Congressman Elre Villapuerte, nagbabalik na gobernador kan Camarines Sur. Well, alam mo, kung magbabatikos, magsisinungaling po ang mga kalaban, sana malapit sa katotohanan. Kasi kung sasabihin nila sa election lang, aram naman tao all year round, siging libot. Nung panahon ng COVID, kami nga lang ang nagme-medical mission, takot ang mga doktor at mga nurse ng kalaban namin. Kami tuloy-tuloy, panahon ng COVID, panahon ng bagyo, panahon ng eleksyon, hindi eleksyon. Wala naman naniniwala dyan dahil namamatian na hiling kan mga tao na 100,000 na po ang natabangan. Ang simbag kasi dyan, kung kami may medical mission na epektibo magayon, ano man ang ginigibukan kalaban? So, kaya nang raraot na sana ang kalaban. Ang sinasabi nila, pang election lang raw kami nagme-medical mission, na aaputik yan. Pero hapot ko man sa kalaban. Ang kalaban nga ni, mag-election na Mayo pa eh. Tama dahil. Nga, kami mayong pondo. Sinda, maski election nga ni Mayo, kami nga ni nananang unding bagas mo niyan eh. All year round, 5 kilos, 10 kilos na bagas. Ang kalaban nga ni, nananao lang pag election, 1.5 kilos. Yan ang tunay na issue. Sinda, nananao sa na pag election, bagas, Mayo. Kami nananaon ng scholarship. Isipin mo, January pa lang, bakbakan na. Bago natapos ang taon last year, halos araw-araw eh. Ito nga ni, sa Webes na naman, mananaon na naman kami ng scholarship eh. Kada simana, nagtatao kami, gabo sa distrito. Bakit? Kailangan ng tao eh. Ardian kan mga pahayag kan nagbabalik na gobernador kan probinsya kan Camarines Sur, Congressman Elre Villapuerte. Ninulita nagluluya na ang suporta kan mga taga-partido ki Arnie Puentevilla asin na gusto nang magkaigwanin pagbabago sa partido area ulita sa laog nin 118 taon sa politika kanda Pamilya Puentevilla dai namati kan mga taga-partido area ang pag-asenso sa talubo kanda ekonomiya asin turismo sa partido area. Nagkukusog niyan ada kandidatura asin suporta kan mga taga-partido ki Marco Gumabaw. Kaya digdi natakot si Arnie Puentevilla, kinasuan si Marco Gumabaw nin disqualification sa Comelec. Alagad an magayon na Barreta ibinasura kan Comelec ang disqualification case na isinampa ni Arnie Puentevilla laban kay Marco Gumabaw. Uya si Congressman Elre Villapuerte, nagbabalik na gobernador kan Camarines Sur. Ang kalaban ng lalo niya dyan sa partido, talaga ako nakikiulay dyan sa partido. Nakakahirak na ang sitwasyon ng Nindo, pamilya Nindo, Makoapo Nindo.
Si Arnie Puentebella nagpupuon maglibot sa Nangunyan dahil masipag si Marco. Aram niyang lamang na si Marco. Anong ginibo ni Congressman Arnie mga kakaibanan ninda? Pigkasuan baga mga kaalyado niya? Pigkasuan baga si Marco na naman ng disqualification pero nagdesisyon na baga ang COMELEC, ewan ko kung nabalita na nindo, na binasura po ang kaso laban kay Marco sa COMELEC. Ngunyan nagkaso na naman sa RTC, MTC, aram kan Fuentebella na madadaog na sindang yan, kaya araw kaya ng hiro ninda. Si Congressman Elry Villafuerte nagbabalik na gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Nagtutubod-lugod si Congressman Elry Villafuerte na fake news capital ang probinsya nin Camarines Sur. Inininhuli man kanda pagpapalakop sa naman nin mga fake news ni Kabalang asin ni Boy Sunog. Kaya dapat lang subot na haliun si Kabalang asin si Boy Sunog para mada digdi mapunduna ang paglakop ni na fake news sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Si Boy Sunog na mahilig magpaluwas nin fake news, puon kan mag-file kan sa iyang COC, nagdakol ang fake news laban sa mga Villafuerte. Si Kabalang asin si Bong Rodriguez kakasuhan sigun ki Congressman Elry Villafuerte. Inangat man ni Congressman Elry Villafuerte si Kabalang asin si Boy Sunog na magpaluwas nin maski sarong fake news na pinagtaram ni Congressman Elry. Ninulita gabus na sinasabi ni Congressman totoo asin igwa nin mga dokumentong kaput. Bakong arog ki Kabalang asin ki Boy Sunog na mahilig magpaluwas nin mga fake news kaya ini sa indang kakasuhan. Uya si Congressman Elry Villafuerte. Medyo totoo yan kasi ang nagpapakalat ng fake news si Kabalang, so taga-Kamsur siya, dapat talion siya para hindi na tayo maraming fake news. Yan pa yung sinabi mo, papakalat ng ano yung papalan niyan, Boy Sunog, Sabrit, ano tawag sa kanya. Yan ang mahilig sa fake news din kasi alam mo, simula nung nag-file ng kandidatura yan, kumalat ang fake news laban sa amin. So, yan ang mga taong mahilig magpa-fake news. Anong fake news sinabi nila? Fake daw yung Pulse Asia survey, totoo naman. Fake news sinda. Sinabi ninda, poorest province ang Kamsur, na mismo COA nagsabi, richest province. Sino ba nagpapakalat ng fake news? Ako, simple lang sabihan ko, sinda maraming fake news na pinapakalat. Yan si Bong Rodriguez, kakasuhan nga ni, yan si Kabala. Magsabi sinda ng sarong fake news na tinaram ko. O sige, magsabi sinda. Mayaman sindang masasabi, kapos sa tinatarambaga namin, totoo, may dokumento, malinaw, akseptado ng tao. Sinda pag ang mahilig magpaluwas ng fake news. Saka alam mo ba, mahigit 80 fake news site. Ilalabas ko nga rin yan. Sa Facebook, ang walang ginawa kundi batikusin ako, si Mig, si Luigi, ang Kapitolyo. Mahigit 80, Benny. Frank Si at Congressman Elry Villafuerte kanda 2nd District Camarines Sur nagbabalik na gobernador kan Camarines Sur. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta alas 7. Sa pangarangkan sa tuyang kaibanan sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para barata si Junel Cuba. Mabalos kan seno pagantabay, mapasatuya pulugod, ang biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.